yung pera ng simbahan. Yeah. Properties. Properties. Hindi si Pastor Apollo Quiboloy, they just want to find a way to actually deplete the resources of KOJC. They don't care if they're going to catch Pastor Apollo Quiboloy or not. They really care. What they really want is to get the resources para wala na silang resources in order to support the Dutertes. And then it's over. Hindi ba? Yan ang gustong gawin nila. We break yan. Yan ang gustong gawin nila sa mga Duterte. It was ABS-CBN. ABS-CBN. Kung sinong basbasa ng ABS-CBN, tsak yan. Tsak yan. Diba? Ngayon, haloy, bakit yung SMNI digong, tapos naka-8 diretso sa Inodoro. Tapos BBM, Sara, double pa ha, Vice President. Tapos 2028, kayo pa rin, SMNA pa rin kayong bida. Hala, hindi na to po pwede. Redeeming factor kasi sa akin dyan, ang advocacy kasi ni Inday is matatag na Batang matatag. Ano talaga, ang advocacy niya is para sa mga bata, no, na they be taught a good values, etc., like friendship, no? So if I were consulted on this, if ever noong panahon na to, Madam Vivi, baka na lang iba na lang yung pagsulatin nyo ng libro. Gets ninyo? Gets ninyo? That I would advise that kasi this seems like medyo bad taste ito na kayo pa yung author. Iba na lang yung pagsulatin ninyo. But then again, it's not something that is unforgivable for me. Okay? But yun lang, I will speak my mind. I want to be fair to everyone and I don't want to seem like na makasabi ko na wala ditong diferensya. Pero kasi this book is in line with her advocacy. And then she wrote it, and then it was published, it was there, etc. And okay, fine. But for me lang, if I could turn back time, sabihin ko na lang na, Madam, baka iba na lang yung pagsulat, ipag-authority nyo ng libro, tapos ang nakalagay na lang dyan is a project of the Office of the Vice President. Right. Or naka-nom de guerre siya, naka-nom de guerre. Like for example, yung confidential fund, if I were consulted, naku Madam, December 19, tinanggap nyo pa yung pera, maano kayo nito? Kasi nga, 11 days na lang. So that's just fine. That this is not, but this is an unforgivable flaw, no? As simple as that. Ngayon, ito yung pino-point out nila kay Sara ngayon because wala nang confidential fund si Sara. So, kailangan gumawa ng panibagong issue. Yung bansang batang makabasa, meron pa yung isa, yung matatag, yung curriculum yun. Meron pang teka. Sabi, gawin na lang ebook para free. Hindi po lahat may access sa ebook. Ang ebook po, this is a middle class thing. Ang target po nito is yung mga kabataan na masa. Na far flung areas, etc. No? As simple as that. And this is a product of the Office of the Vice President para maturuan ng good values ang mga kabataan. And that's where Joey and I meet on this issue. Ito yung redeeming factor. Okay, go ahead, Joey. Tungkol dyan sa book, wala na. Ayun lang naman, no? Ako naman, well, if the Congress won't want to approve it, kasi sila naman ang final approval. Oo, ang House of Representatives silang, okay lang din. E di mga Duterte supporters ang mag-fund. Magkano lang naman yan? Oo. Tama. 50 pesos per book. O, edi yung mga Duterte supporters, kung gusto nyo mamigay ng libro na yan para sa mga bata, kabataan,
O di, mga Duterte supporters mag-fund. Makita nyo, baka hindi 10 million ang ma-release nyo, di ba? O di, sobra pa yan. So, sobra pa yan. Baka hindi. So, the point of the matter is, okay, wala na kayong maisip na iba to kay Inday. Kaya, you were there. Nakita mo, itong si Risa, gusto niya pabagsakin si Inday. Kaya mo gustong pabagsakin dahil yung kapatid mo, saka yung brother-in-law mo, parte ng BBM administration, Risa Ontiveros. Huwag na tayo magbulahan, Diyos mio. Yan naman, opposition. Pwede ba yung opposition ka, tapos parte yung mga kamag-anak mo ng BBM administration? Ano to? Lokohan na naman. Budulan na naman. Ito nga yung yung issue ng Makabayan dyan sa Akbayan before. Sabi niya, Akbayan dati, ano raw sila? Opposition. Minority, di ba? Inano sila na Makabayan. Paano kay minority? Lahat kayo, parte na ng ng Pinoy administration. Kita mo to si Ontiveros, ha? Naging parte sila ng Pinoy administration. Naging parte rin sila ng BBM administration. Anong tawag mo dyan? Ito pa kwentong, hindi naman to kwentong barangay, no? Pakita mo yung video nila, yung next year. Oo. Yung ano? May ipo-point out lang. May ipo-point out lang. Yung pag ganyan-ganyan? Yung next year, ganyan. This is B9 2.0. Right. Okay? But this is actually more dangerous. No? Kasi meron ng panggugurgur eh. Hindi naman naranasan ni Bina yung pamilya niya or ganyan. This is to the highest level na panggugurgur, di ba? Kita mo yung ginawa nila sa KOJC. Kasi yung KOJC, support base yan eh. Support base yan ng mga Duterte ever since. Alam nila yan. So parang pag pinilay nila yan, kaya kailangan nilang pilayin yung, ang target talaga nila sa KOJC, yung pera ng simbahan. Properties. Hindi si Pastor Apollo Quiboloy, they just want to find a way to actually deplete the resources of KOJC. They don't care if they're going to catch Pastor Apollo Quiboloy or not. They really care. What they really want is to get the resources para wala na silang resources in order to support the Dutertes. And then it's over. Hindi ba? Yan ang gustong gawin nila. We break na. Yan ang gustong gawin nila sa mga Duterte. Alam mo sa good money talaga. Yes, they don't really care. They're going to arrest Pastor Apollo Quiboloy or whatever. Can you imagine, Pastor Quiboloy has been there for a long, long time. Kaya lang siya nagkaroon ng issue. Nung naging presidente si Duterte. Duterte nga. Diba? Nung gusto nila pabagsakin si Duterte, bigla siya nagkaroon ng issue. Tagal-tagal na nito ha. Nag-imagine, wala sa power si Duterte, hindi siya nagkaroon ng issue. Napunta lang sa power, saka siya nagkaroon ng issue. Tapos nung si Sara, nakita mo kasi yung power ng KOJC, no? At yung SMNI, they saw na, pero na namang dalawa na ang presidente ng SMNI. Digong and BBM Sana. Hindi mo pwede yun. Hindi mo pwede. Hindi po pwede yun sa kanila. Magkasunod, consecutive, tapos pwede pang pangatlo si Sara. It would make SMNI too powerful. Kaya ngayon, disturgurang SMNI. Kasi dati, ang kingmaker na media, it was ABS-CBN. ABS-CBN. Kung sinong basbasa ng ABS-CBN, tsak yan. Tsak yan. Diba? Ngayon, haloy, bakit yung SMNI digong. Tapos, naka-8 diretso sa Inodoro. Tapos, BBM, Sara, double pa ha, Vice President.
Tapos 2028, kayo pa rin, SMNI pa rin kayong bida. Hala, hindi na to po pwede. Kailangan ng kalusin. Nagsama-sama pa. Saan lang ba kayo makakarinig ng critical sa US na coverage? Sa SMNI. Can you imagine, yung SMNI, medyo sympathetic pa yun sa Ukraine kasi marami silang Ukrainian na Pero ako talaga, di ba, naalala niyo yung may interview nung nag-umpisa pa lang yung Ukraine issue. Ako yung pinag-interview nila doon na naloka ako kasi, oh my God, bakit ako pinag-interview nito? Napaka-critical ko sa Ukraine. Pero yung ambassador ng Ukraine, nagustuhan niya yung interview ko, ha? So, eto ngayon, ang ginagawa nila, ginugurgur nila to kasi nga, masyado tong powerful, hindi to po pwede. Unang-una, hindi naman elitista tong mga Duterte. Bakit itong mga namumuno sa atin? They don't like it. Look at the history of the presidents of the Philippines. All of them are elites. All of them are landlords. All of them are friends of oligarchs, the established oligarchs, etc. They don't want any newbie in town. No? Sabi mo yung mga business friends si Duterte, di ba? Sabi natin may mga namayagpag. Ayaw nila yan. Isa lang naman, si Dennis Uy nga lang ang oli. Dami-dami oligarch, isa lamang ang na-associate kay yung Dennis Uy. Totoo naman, hello. Isa lang. Hindi po pwede, Dennis Uy is a newbie, is a newcomer. Sa mga alta ang tawag dyan ay new rich. Diba? Nouveau rich. Diba, itong sina Marcos Aquino, ang niyan, clientele niyan, ay the old rich. Gets old money. The old money. New money. Itong mga Duterte, middle class kasi itong mga Duterte na to, no? They're may be middle to upper class. Pero yan, hindi nakita nyo bang nakikipag-sosyalan sina Sara, si Digong? Isang beses lang nakisaw-saw sa sosyalan yan ng mga elite-elite. Yan si Baste, no, naging jowa niya si Ellen Adarna kasi sinasama ni Ellen Adarna sa mga Emirate Barurot. Pero sinasabi ko nga sa inyo, ayaw nila yan. Kasi nga, ang tingin nila sa mga Duterte, who you? Na mga taga-Forbes Park, na mga old money, who you? Yan ang totoong politika sa Pilipinas. Kailangan makipaglandian sa old money. Kailangan kanilang basbasan. Kailangan kanilang mahalin at mamahalin mo rin sila at susuportahan kanila. These are old money forces. The church, the media, the schools. Diba? Saan ba mga old money nag-aaral? Ateneo. Lasal, mga kailangan yung imulat ang inyong mata kung ano ang totoong kondisyon ng Pilipinas. Huwag kayo, and this is it, no? Kaya nga, kung sa tingin nyo, yung pagboto ninyo ay mababago ang Pilipinas, no way, hindi mangyayari yan. You need a great reset. Great reset. Sa totoo lang, handa na talaga si Inday dun sa Ako, I will disagree. Ang defeatist po ay kung si Inday ay nakikipagkontsabahan sa gobyerno. That is defeatist. Yan ang defeatist, yung sell out. Yung hindi naman siya lumalaban nga eh. Diba? Yun ang defeatist part. But yun ang defeatist na parang ready to accept failure na. Lahat naman pala nagnanakaw, makipag-jamming na lang ako dito, makipag-party na lang ako dito, makipag-champagne na lang ako dito. Yan ang defeatist. Tinanggap mo na lang na. Oo. Ang ginagawa ni Sara ngayon, she's being a Duterte. Paano ba si Digong tumakbong presidente? Wala siyang pakialam kung iboto mo siya o hindi. Kaya nga, di ba, napaka-unpresidentiable niya nun. Ngayon lang tayo nakakita ng kandidato mo ng ilabag ginawa kundi magmura, maglabas ng kababuyan sa bibig, ng ganyan.
Do you really think someone who would like your vote gagawin yun? True. No one. It's only Duterte who could do that. And right now, it is only Sara Duterte who could do this in government dahil ayaw niyang makipagkuntsabahan sa malawakang pambababoy sa bayan ngayon. This is not defeatist. She is being principled. Wala na siyang pakialam sa inyo. Ayaw niya makisama sa inyo. Because pag ginawa niya yan, hindi na siya magiging Duterte. Kasi yung last statement. Sandali lang umalis si Tolentino because of foreign policy differences. Yan ang sabi niya sa statement niya. You're painting Tolentino as if he's Tinagal ba siya, Saz? Umalis siya ng PD, kaya siya nagganyan kasi nga mababa siya sa survey. Kailangan niya tumikit sa admin. Money. Yun ang sabi kasi niya eh. Pero if I remember, nung hearing... Sabi niya, foreign policy difference? Yun ang sabi niya, yun ang press statement niya. Yun ang statement niya. Foreign policy difference, noon pinagtatanggol mo foreign policy ni Digong. Ngayon may difference ka? Alam mo, Tolentino. Pero nung hearing ni Sen Aimee, nung binanggit yung pangalan ni Ray Powell, gumaganyan-ganyan siya. Hindi. Anyway. Ito sira ng taon si Tolentino. Yun. So Lord, ano rin yan? Actually, si Tolentino is a softer male version ni Ontiveros. Doon siya makikipagkantutan. Pigilan mo ako, Tolentino. Do you still remember, guys, kung paano naging famous si Tolentino? May hina mga memory nyo. Ang makakasagot dito ay magkakaroon ng free book 1. Meron ka pa ba dyan copy, Joey? Meron pa. Isa, mula kay Joey, isa. Wala sa akin. MRT ba yun? In 10 minutes, in 20 seconds, paano naging sikat si Tolentino? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Walang nakaalala. Kalimutan nyo na kasi wala pang social media. Ang Facebook noon hindi pa ganun ka bongga. Naalala nyo yung Dan Brown novel? Yung sabi ni Dan Brown sa Angels and Demons. Angels and Demons ba yun? Angels and Demons? Ang nakalagay doon, di ba, Manila is the gate to hell. Gateway to hell. At sino yung nagalit kay Dan Brown? MMDA siya nun. MMDA pala siya nun. MMDA siya nun. Yan siya unang sumikat. Tama. Manila na gates of hell. Yeah. Gusto niyang persona non grata. Persona non grata si Dan. Kaya naloka na nga lang ako na, kasama na ni Digong. Kaya marami akong hindi gustong choices ni Digong sa buhay. I know, sa Inferno pala yun. Inferno pala yun. Inferno. Naalala niyo yun, tapos nagkaroon pa ng joke noon, di ba, Gates of Hell. Totoo namang Gates of Hell ang Manila. Naalala niyo yan, 2013. Hanggang ngayon. 2000. Sabi ni Roldy. Amoy ipis pa. Sabi ni Roldy, nanalo ko sa sabi ko MMDA. Hindi po yun ang sagot. Ang sagot po is yung Gates of Hell. Wag po tayong tumawad sa tamang sagot dahil isa lang ang tamang sagot. Yun po ang tamang sagot. Yan siya unang sumikat. Naloka ang mga Pilipino na bakit? Ito to naman nag-Gates of ano ba Gates of Hell? Na siya na yung Manila. Pinoy time yun, no? Pinoy time? 2013, yes. Pinoy time yun. Tapos, anong sumunod na niya? Ayun na marami ng dito. Yan yung Dirty Dancing, yung sa kampanya.
Diba? Yung mga ito, 2013. Skimpy bikinis. Joined the bandwagon of novelist Dan Brown's critics as he called the depiction of Manila Inferno as inaccurate. And he even wrote a letter pa. Ex-senadora talaga siya. So, yun nga, kung saan ang kantutan, dun siya. Yun ang eksena niya ngayon. Wala naman siyang tunay na paninindigan. Ano naman tunay na paninindigan nito? Ano ma-associate yun na paninindigan ni Tolentino? Very quick. Mas may ma-associate pa nga ako kay Risa eh. Alam mo, Sas, Joey, siguro mga 2 weeks ago, nagsulputan yung daming pumapollow. Tinitingnan ko, naka-lock profile or naka-fake profiles, pero di ba may lumalabas na things in common? Siguro nasa mga 50 or 60 followers ko na bago nagsunod-sunod. Things in common. Also like Senator Tolentino. So, ibig sabihin, may troll farm rin siya. Malamang. Oh. Ayun. Right. Yeah. Diba? Magpapalit uli yan. Bongbong will have to change his foreign policy. Well, yes. Next year. Yes. Next year. Mga next year yan. Yes. So, after Trump, pag magpapalit especially during negotiation ng peace deal ng Ukraine at Russia. That happened during his term. Yes. At tingnan natin po si Tolentino, ganun pa rin. Tingnan natin si Gibo. Wala na si Gibo. Yan si Gibo. Spent force na si Gibo. Oo. Ano na yan eh. Pero yun ang eksena ng buhay. Foreign policy difference. Pero kasama siya dun sa... Ay, nako. Yes. Pero sa tingin nyo, possibility ba yung kapag i-impeach si VP ang ipapalit? Tingin nyo. Si Romualdez. Kasi si Romualdez parang mahina pa logical choice niya eh. kung ma-impeach. At I think Romualdez gunning for PMship. Hindi pag na-impeach si Sara? O di si Romualdez ay ipapalit ng VP? Hindi na matutuloy yung nila, yung consti change na. Ba't hindi matutuloy? Pwede namang gawing Speaker of the House, si Sandro. May sabi daw hindi marunong mag-PRP eh. Or si Yeda Marie, Diyos ko. Si Yeda Marie. Ito ng pinakababoy, no? Na gobyerno nasaksihan ko. Ngayon lang ako nakakita ng Speaker of the House ay kamag-anak ng Presidente. First cousin. Ikaw nga, Ibi, mas patanda ka sa amin eh. Kaninong presidency na ang Speaker of the House? In fact, Sas, this is only the only Congress na Speaker of the House, ang asawa niya, na isang kongresista din, ay chairman ng Committee on Accounts. I think. Wala nang tago-tago. Grabe, no? This is the worst Congress in the history. Ano na yan? I mean, both the Senate and the House. Kaya sinasabi ko, sa tingin niyo, mababago to ng botohan? No. Hindi to be. Anong botohan? Girl, mamamatay na kayo kaboboto, nagbago pa. What's wrong is the system itself. It's the system. Correct. Kahit ilang Sara Duterte pa, Digong, may incremental improvements. Pero it will probably take, 20 generations? And then, especially kung meron pang mga threats on the control of the results of the election. There you go. How much your power to vote can do to really foster change. Because if you elect a president every 6 years, how can you ensure
that the next president will continue what the another Duterte started. Diba? So, ako nga gusto ko nga, no? Kung gusto niyo parliamentary system, go. Pero gawin yung federal. Para yung mga lungsod, meron silang mas greater autonomy, no? On the economy. Ako nga kahit economic autonomy lang sa mga regions, okay. No, to decide their own development path, ganito. True. Para wala na tayong pakialam kung anong gawin nila dyan sa national. Problema lang nila yan. Exactly. Sabi ni Cheryl, don't discourage people to vote, lalong walang mangyayari kung hindi tayo bumoto. Nobody's discouraging people to vote. It's just that everyone should understand that if you really want to foster change, should be as drastic hindi yun mangyayari kung nandito tayo sa same system na to. I mean, ito lang for example, yung House of Representatives, alam naman natin nagkakantutan talaga dyan every Congress. We are now on the Kaya yun ang eksena dyan. Anong dinidiscourage bumoto? Wala akong pakialam. Bumoto kayo kung gusto ninyo. But do you understand what exactly the system is? O ano bang satisfaction nyo pag nakaboto kayo? Boto kayo, hindi nyo naman nabago yung system. Alam nyo, mag-aral kayo ng history on how things change. Kaya parang hindi kayo nagogoyo. No? Hindi kayo nagagalit Ang alam ng mga politiko, pagkatapos kailangan lang nilang magpakitang gilas pag eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, hindi na yan magpapakitang gilas. Wala na lang kayo, gagawa kayo. Kasi nga, wala naman talaga kayong power as a citizen. Do you know this? Mahiya nga kayo, Diyos ko dahi. Alam niyo ba sa China, pag ang isang local leader ay nagkaroon ng issue sa social media na report corruption, ay ito, magnanakaw, rest assured, matatanggal yun. Tayo bekla? May natanggal na ba sa mga pinagagawa natin sa social media? That's how stupid the system is. You do not have any power at all as a citizen. Studied. It should be tailor-fit to the Filipino culture or the Filipino aspiration. Sabi, what is the ideal form of government for the PH? Well, we have to be under a technocratic military junta. I like that. Military. Yeah. The Philippines has to be under a technocratic, not a feudalistic military. No, you know what the difference is between a feudalistic military and technocratic. Feudalistic is just like warlordism. Yeah. You know, a technocratic military junta would rule according. The military would ensure the technocratic government would be able to implement its programs without this corruption. So, ganun lang yan. Ito mga taong to, wala silang pakialam. Look at these people talking about flood control. Who are talking about flood control? Congressman, politicians. Anong alam nila sa flood control? Ang dapat nag-uusap dito sa flood control are engineers. Civil engineers, structural engineers. Ano alam ng mga politiko to? Ang alam na ng mga politikong to ay kung magkano makukupit nila, hindi ba kayo nag-iisip? Kita mo naman, yung mainstream media, hindi nila to masabi. Bakit? Dahil malaki ang public media fund ng Kongreso. In 2021, it was about 500 million pesos. Sino sa tingin nyo recipient nun? Nilabi yun ng congressman. Siya na yung humahawak ng project. Siyempre, mamili ng contractor. Mamili ng contractor. May stay na siya sa project. I will disagree with Joey. The proper role of the Congress, ang role niyan, kung bakit kailangan ng project dyan, is the executive. Every district has its own DPWH, and then they identify the infrastructure needs of each district. And then,
gagawin nila, gagawa sila ng feasibility study, ito. The role ng congressman ninyo sa district is oversight over those projects na nagagastos ba ng tama ba yung implementation, ganito, ganyan, etc. They have no business in actually identifying projects. The role of the congressman is oversight. Tama. That is the need. Anong silbi ng DPWH sa mga regions? Actually, they do. They do. Pwede naman talaga, pwede nilang gawin yon. Pwedeng gawin nila yun, SAS. Bukod pa yon doon sa mga project na priority ng DPWH. They can actually, recommend. The problem is, they must not have any control to whatever identified projects na yan. Yun. In fact, ang bawal nga sa kanila is that after ng identification, dapat no touch na kayo. No touch na kayo. Kasi kasama yan sa pagdedebatihan eh. Kasama yan. In fact, when they deliberate the budget of DPWH, dyan na yung away-away na, oy, dapat yung project na ito, kasama yan dito. O, dapat yung project na yan, kasama na yan dito. It's part of the debate. It is part of the debate. Ang problem dyan is, after an identification happens, dapat tapos na yung trabaho nila. Ang problem, hindi. Pati yung pagpapatakbo ng mga project na yun, may say sila. Kasi 80% of the congressmen now have their own construction company. Sabi. Alam mo, mali pa rin yan, Joey. We copied our system under the American system. Have you seen a US congressman identifying projects? But allowed kasi sa atin eh. Mali nga. Mali nga. Hindi nga. Kaso nga lang, hindi illegal sa atin. Pwede nilang gawin. Yeah, because the thing is, kaya ginagawa ito because this is a carryover of the feudal system of the Philippines. Yan na nga. It's a carried over of the system. It's actually the same pork barrel system, no? Differently worded, para hindi ma-consider na pork barrel. When in fact, technically, it's still pork barrel because the congressman still has a say kung anong project yung gustong gawin niya sa kanyang distrito. Ito ang role ng congressman sa US. Legislation, establish legislative goals and priorities, recognize emerging legislative needs, understand public policy issues, take position on legislation and public policy issues, develop and steward public policy through the legislative process, review the public policy impacts, policy making, investigation and oversight, identify problems in the public or private sectors, establish investigation and oversight priorities, conduct research and oversight, ask questions at hearings, management, establish office priorities, establish an organization, route, politics, bid really, wala nga siyang ito kasing kailangan niyang mag-lobby, mag-identify ng projects. That is actually a gateway to control of the project. Kaya nga. Yes, yun nga yung problem. Kasi babalik din yan eh. Babalik din yan. After 6 years, bumalik uli yung ayaw natin. So, Sara, 6 years. Because hindi ko 6 years. It didn't take 2 years for Bongbong Marcos to reverse everything. Babalik lang yan. Hindi ba? So, it's going to be over and over and over again. This kind of... Ang tawag ko dyan, Sas, it's like running in place, running just to stay in place. Yeah, exactly. That's Red Queen in Alice in Wonderland. Hanggang dyan lang, grabe yung effort, exertion ng yung tapos babalik. So ilang Duterte pa yung mailalagay. Kaya nga sinasabi nila na parang well, we have tried this system since Quezon. Since Quezon, ano na tayo? We're already sabi nito 20 pero sana 90 plus years under just a mixed socialist economy, literal China model. Hindi nga po pwede yon.
Okay, ang inaano nyo kasi, titingnan nyo yung current conditions of the country. And then that's how you build and recommend a system. Now, why am I saying na kailangan natin ng isang technocratic military junta? Because the Philippines need discipline. We need yan, Sas. We need discipline in every area of life. Classic example, Duterte's time. Ang mga nilagay na mga military men. Diba? So, discipline. And who could have that disciplinary agenda? You need that military. But it has to be a technocratic military government. But not feudalistic, no? Diyos ko, magiging warlordism. Conspiracies lang tayo niyan. Tanong lang, yung Myanmar ba, Burma, is a sample of feudalistic militaristic rule? Yeah, because that is their current condition. Pero yung Myanmar kasi, no, it is a very, very complex situation. Because Myanmar is an ethnically divided country. It is a product of their own system. The problem of Myanmar is on how you're going to have peace over a divided country that has armed ethnic groups. Yes.